Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, January 12, araw ng linggo, kaya huwag makalimutan magsimba ngayon. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Luke 3:15-16 and 21-22. Ako po si Father Luciano Feloni mula sa Diocese ng Novaliches. Sabi ng ebanghelyo, now with all the people who came to be baptized, Jesus too was baptized. Then, while he was praying, the heavens opened, the Holy Spirit came down upon him in the bodily form of a dove, and a voice from heaven was heard, "You are my Son, in whom I am well pleased." Gustong-gusto ko na parang tinuruan tayo ng Ama kung paano maging tao. Actually, yun po isa sa mga epekto ng incarnation na itinuruan tayo ni Jesus, tinuruan tayo ng Diyos kung paano maging tunay na tao. Kasi minsan, nakalimutan natin na yung mga bodily, yung mga konkreto, yung mga tangible signs ay mahalaga sa ating mga tao. Kaya ang Ama, hindi lang binigay yung Espiritu Santo spiritually kay Jesus. No. Heavens open. The Spirit came like a dove, in the body of a dove. And then, a voice was heard. Tinuruan tayo ng Ama na ang pagmamahal ay ipinakita sa pamamagitan ng mga konkretong palatandaan na pwede mong hawakan, na pwede mong itouch, na pwede mong amuin, na pwede mong damdamin. Ipakita din natin nawa ang ating pagmamahal sa ganung paraan. Minsan, bibili ka ng rose para sa girlfriend mo. Hindi lang I love you, kundi I love you with a sign, something that you can touch. Minsan, you can go home and embrace yung tatay mo at sabihin mo, "Tay, mahal na mahal kita." It's that embrace. Kahit alam ng tatay mo na mahal mo siya, kahit alam mo na mahal mo siya, sometimes we need tangible expressions. Mga bagay na mahahawakan, na mararamdaman, na maamoy. Kasi tao tayo at ito ang ating paraan para ma-express ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya tayo mga Katoliko may mga sakramento, mga bagay na nakikita na nagbibigay ng biyaya na hindi nakikita. Harinawa matutunan natin ngayon Sunday ng ating pagmamahal sa Diyos at sa tao ay kailangan ng mga tangible signs, mga bagay na pwede mong hawakan na ma-express ng ating pananampalataya. Kung nagustuhan mo ang reflection ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.